Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Rina Santos. Ngayon ay tatalakayin natin ang paksa. Mga bitag sa paliparan. Ligtas na biyahe para sa mga Pilipino. Mga sikreto mula sa isang may 15 taong karanasan na flight attendant. Bilang isang flight attendant na may 15 taong karanasan, nakalipad na ako sa maraming paliparan sa buong mundo at nasaksihan ang hindi mabilang na mga pasahero at iba't ibang kwento. Maraming tao ang masigasig na nagpaplano ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglipad, sa wakas ay lumapag na. Ang lahat ay iniisip lamang na magmadali at magsimulang mag-explore. Ngunit ngayon, nais kong seryosong ipaalala sa lahat na sa sandaling hilahin mo ang iyong bagahe na may antok pang mga mata at lumabas ng eroplano, maraming tao na ang nakabantay sa iyo. Marami ang naniniwala na ang paliparan ay ang pinakaligtas na lugar, ngunit sa katunayan, ang paliparan din ang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamaraming manloloko. Gusto nilang hanapin ang mga pasahero na kararating pa lang, hindi pa pamilyar sa kapaligiran, pagod at medyo antok tulad natin. At sa totoo lang, ang mga mukhang Asyano ay ang kanilang paboritong target. Bakit? Dahil sa kanilang paningin, madalas tayong may dalang cash, mukhang inosente, ayaw ng gulo, at madalas ay pinapalampas na lang kahit malugi. Ito talaga ang perpektong target sa kanilang paningin. Ngayon, ibabahagi ko, batay sa aking direktang karanasan at kaalaman sa mga paliparan sa iba't ibang bansa, ang 5 pinakakaraniwan at madaling mahulog na bitag sa paliparan. Ang mga modus operandi na ito ay pinapaganda bawat taon. Kailangan mo lamang gumugol ng ilang minuto upang makinig sa akin na makakatulong sa iyo na makatipid ng 10,000 piso at, higit sa lahat, matiyak na ang iyong biyahe ay magiging ligtas at maayos. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang aking ibinabahagi, mangyaring mag-iwan ng komento na natuto na at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-on ang maliit na kampana upang hindi mo makaligtaan ang iba pang kapaki-pakinabang na tips sa paglalakbay na ibabahagi ko sa hinaharap. Simulan natin sa unang uri na tinatawag kong sobrang pagiging masigasig. Pagkalabas mo pa lang ng baggage claim at itinulak ang kariton, tiyak na may lalapit sa iyo ng napakamasigasig. Maaari silang nakasuot ng jacket na halos kapareho ng uniforme ng staff ng paliparan at may peking ID sa dibdib. Ngumiti sila at tatanungin ka, saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng tulong sa pagtulak ng iyong bagahe? O kailangan mo ba ng taxi? Dito ang pinakamura at hindi na kailangan pang pumila. Lalo na kung makita kanilang kasama ang matatanda o may dalang bata at maraming bagahe, mas didikit sila sa iyo. Sa oras na iyon, maaaring pagod ka at nalilito at maiisip mo na mabuti na may tumutulong. Kung ganoon ang iniisip mo, nahulog ka na sa bitag. Ang pinakakaraniwang modus operandi ay tutulungan kanilang itulak ang iyong bagahe habang naglalakad at nakikipagkwentuhan. Pagkatapos ay dadalhin ka sa isang liblib na sulok ng parking area kung saan may linya ng mga kolorom na sasakyan. Nasabihin nila na ito ay isang VIP car service na may magandang serbisyo. Pagkasakay mo, magbibigay sila ng sobrang taas na presyo na maaaring 3 hanggang 5 beses ng normal na pamasahe sa taxi. Pagdating sa iyong destinasyon, kung hindi ka magbayad, ikakandado nila ang pinto ng sasakyan o bigla na lang may ilang malalaking lalaki ang lilibot sa iyo. Sa isang banyagang bansa na may hadlang sa wika, ano pa ang magagawa mo kundi ang tahimik na ilabas ang iyong pera? Ito ay paniningil pa lang ng pera. Mas nakakatakot pa ay ang pagnanakaw. Masigasig silang tutulungan kang itulak ang iyong kariton ng bagahe, habang ang kanilang mga kasabwat ay tahimik na susunod sa likod. Pagkatapos, ang mabait na taong ito ay sadyang itutulak ng napakabilis ang iyong kariton at bigla itong hihinto o magpapanggap na stuck ang gulong at kukunin ang atensyon mo. Hindi ba't ang iyong atensyon ay nakatuon sa bagahe? Sa loob lamang ng ilang sandali, kukunin ng kasabwat sa likuran ang zipper ng iyong backpack, nasuot mo o kukunin ang maliit na bag
na nakalagay sa upuan ng kariton. Kapag naayos mo na ang iyong bagahe, ang mabait na tao ay maaaring batiin ka pa ng magandang biyahe at umalis. Maaaring sa hotel mo na lang matuklasan na nawawala ang iyong pasaporte at pitaka. Kaya, payo ko sa lahat, maliban sa mga customs officer, sino man, gaano man sila kasigasig at mukhang inosente, kung sila ay kusang lalapit sa iyo, huwag mo silang pansinin. Ngumiti ka. Iling ang ulo mo, hawakan ng mahigpit ang iyong kariton ng bagahe, at magpatuloy sa paglalakad. Ang tunay na staff ng paliparan ay abala. Wala silang oras para mag-market ng mga pasahero. Gusto mong pumunta kung saan? I-save ang address sa iyong telepono. Bago pa man, tingnan ang opisyal na signage ng paliparan. Sundin ang mga karatula. Para sa taxi o tren, kailangan mong pumunta sa opisyal na pick-up point kung saan maraming tao ang nakapila, doon lamang ang legal na lugar. Bukod pa rito, ang iyong pera at pasaporte ay dapat laging nakalagay sa bulsa ng iyong damit na may zipper o sa isang travel wallet na nakakabit sa iyong katawan. Huwag basta-basta ilagay sa labas na bulsa ng backpack. Pagkatapos mong maiwasan ang mga sobrang masigasig na taong ito, handa ka nang pumunta sa hotel. Gusto mo bang kumonekta sa internet para magbigay ng balita sa bahay? O maghanap ng mapa? Ito ang pangalawang bitag, ang invisible internet trap. Ang unang ginagawa namin bilang mga flight attendant pagkalapag ay agad na kumonekta sa internet. Alam kong naiintindihan mo ang pakiramdam na pagkalabas mo ng eroplano at walang internet. Para kang nakahiwalay sa mundo. Sinasamantala ng mga manloloko ang iyong madaling kapitan na mentalidad. Bubuksan mo ang listahan ng Wi-Fi sa iyong telepono at makakakita ka ng maraming pangalan. Halimbawa, ang opisyal na network ng paliparan ay Naya Official Wi-Fi. Gagawa sila ng network na tinatawag na Naya Free Wi-Fi VIP o Free Airport Wi-Fi. Nakita mong maganda ang network na ito, libre, at malakas ang signal kaya agad kang nag-click. Pagkatapos kumonekta, madalas ay may lalabas na login page. Ang page na ito ay maaaring idinisenyo upang maging kapareho ng opisyal na page na humihingi sa iyo na ilagay ang iyong numero ng telepono o mag-login gamit ang social media account tulad ng Facebook o Google. Maraming tao ang nakakakita nito bilang normal at doon mo inilagay ang iyong impormasyon. Congratulations! Ang iyong personal na impormasyon, kasama ang iyong mga account at password, ay ganap na nasa kamay ng mga manloloko. Agad nilang kukunin ang iyong account at magpapanggap na ikaw upang manghiram ng pera sa mga kaibigan, kamag-anak, o mag-login sa iyong social media. Titingnan nila ang iyong mga pribadong larawan at chat logs upang i-blackmail ka. Mas nakakatakot pa kung kumonekta ka sa peking network na ito upang mag-login sa iyong banking app, ang password ng iyong bank card ay ganap na mananakaw. Bukod sa peking network, mayroon ding modus operandi ng pagbebenta ng SIM card. Sa immigration hall, maraming maliliit at makukulay na stall na nagbebenta ng iba't ibang SIM card para sa mga turista. Pinapayuhan kita na huwag bumili doon dahil sa kaginhawaan. Una, ang presyo ay walang katuturan na mahal. Isang SIM card na sa isang convenience store sa syudad ay maaaring nagkakahalaga lamang ng 50 piso, ibebenta nila sa iyo ng 200 piso. Pangalawa, ang SIM card na ibinebenta nila sa iyo ay maaaring walang laman o lumang SIM card na malapit nang maubos ang data. Gumagana ito kapag sinubukan mo sa lugar. Ngunit pagkalabas mo ng paliparan, nawala ang koneksyon at hindi mo na sila mahahanap. Mayroon pang mas malinaw na kaso, bumili ka ng SIM card, sasabihin nila na kailangan install sa iyong telepono at tutulungan ka nila, hawakan nila ang iyong telepono. Pindot-pindot. Ngunit sa katunayan ay sinasamantala ang pagkakataon upang mag-install ng ilang malisyosong software sa iyong telepono. Ang mga software na ito ay tahimik na ire-record ang lahat ng iyong ginagawa. Sa mga sumunod na araw, gagamitin mo ang iyong telepono upang mag-book ng hotel, bumili ng ticket, maglagay ng numero ng bank card. Lahat ng ito ay ire-record nila. Kaya,
Paano maiiwasan ito kapag gumagamit ng internet? Ang payo ko ay dapat mong ayusin ang problema sa internet bago ka lumipad sa ibang bansa. Ngayon ay napakadali na. Maaari kang umarkila ng isang magandang portable Wi-Fi device online o bumili ng SIM card ng bansa na pupuntahan mo ng maaga. Pagkalapag mo ng eroplano, isaksak mo lang at handa ng gamitin, ligtas at maginhawa. Kung kailangan mo talagang bumili sa lokal, kailangan mong pumunta sa mga official telecommunications company counter sa loob ng paliparan. Bagamat maaaring kailangan mong pumila, tiyak na ligtas at garantisado ito. Tungkol sa libreng Wi-Fi ng paliparan, pinakamabuting huwag gamitin. Kung kailangan mong gamitin, tingnan ng mabuti ang pangalan ng network na nakasulat sa opisyal na signage ng paliparan. Walang pwedeng maging mali kahit isang letra. At kapag kumokonekta sa pampublikong network, dapat ka lamang maghanap ng mapa, magpadala ng mensahe. Sige. Pagkatapos malutas ang problema sa network, sa wakas, ay malapit ka nang umalis ng paliparan. Ito ang ikatlong malaking hadlang, ang mapanganib na trapiko. Sasabihin ko sa iyo, halos lahat ng internasyonal na paliparan ay may hindi mabilang na mga modus operandi sa trapiko na hindi mo maiisip. Una ay ang taxi. Pagkalabas mo pa lang, tiyak na may grupo ng mga tao ang lilibot sa iyo na sumisigaw ng taxi! Taxi! At magpapakita sa iyo ng rate board sa kanilang kamay. Huwag na huwag mong pansinin ang mga taong ito. Sila ay mga kolorom na taxi driver. Tatanungin mo kung magkano ang pamasahe sa hotel at maaari silang magbigay ng napakababang presyo, halimbawa, 200 piso. Narinig mong mura, kaya agad kang sumakay. Pagdating sa kalagitnaan ng biyahe, sisimulan na nilang magbigay ng iba't ibang dahilan upang humingi ng karagdagang bayad. Sasabihin nila na ang iyong hotel ay nasa matandang bahagi ng lungsod, mahirap ang daan, kailangan ng karagdagang bayad. Masyadong malaki ang iyong bagahe. Kailangan ng karagdagang baggage fee. Ngayon ay rush hour, kailangan ng karagdagang traffic fee. Pagdating sa hotel, ang 200 piso ay naging 1,000 piso. Kung magreklamo ka, mas magiging agresibo sila. Kahit na napakatalino mo at sumakay ka sa isang opisyal na taxi queue, kailangan mo pa ring maging maingat. Ang ilang mga driver sa ilang bansa, ang kanilang metro ay binago. At ang mga numero ay tumatalon ng mas mabilis kaysa sa tibok ng iyong puso. Mayroon pang isang pinakakaraniwang modus operandi ay ang sadyang magpalahok. Malinaw na ipinapakita ng mapa na higit sa 10 minuto lang ang biyahe, ngunit maaari silang magmaneho sa syudad ng 1 oras. Nakaupo ka sa likod, tinitingnan ang mapa, sinasabi na mali ang kanilang daan, magpapanggap silang hindi nakakaintindi ng Ingles o magagalit sa iyo. Kailangan mo ring maging maingat kapag nagbabayad. Halimbawa, ang pamasahe ay 350 piso. Nagbigay ka sa driver ng 1,000 piso. Tinanggap ng driver ang pera. Bahagyang nanginginig ang kamay. At nahulog ang pera sa ilalim ng upuan. Nagpapanggap siyang kukunin ito. Pagkatapos ay kukunin ang isang 100 piso at babalik at sasabihin. Sa gabi, sa loob ng madilim na sasakyan, hindi mo rin makita ng malinaw at sa huli ay napipilitan ka na lang na tanggapin ang pagkalugi. Ngayon, maraming tao ang gumagamit ng ride-hailing app sa kanilang telepono. Iniisip na ang presyo ay transparent. Ang ruta ay naitala. Kaya mas ligtas, tama? Ngunit ang mga manloloko ay nag-upgrade din ng kanilang modus operandi. Nag-order ka ng puting sasakyan mula sa isang partikular na app, may plate number na 1234. Naghihintay ka sa itinalagang pick-up point. Sa sandaling ito, may kaparehong puting sasakyan mula sa parehong app ang darating. Ang driver ay masigasig na ibababa ang bintana at tatawagin ang iyong pangalan. Ikaw ba si Mang Juan? Nakita mong tama ang modelo ng sasakyan, kulay at pangalan. Kaya sumakay ka agad. Pagkalabas ng paliparan, agad niyang ikakansela ang order sa app at hihingi sa iyo ng 5 beses na halaga ng cash. Kung hindi ka magbigay, hindi ka niya pabababain ng sasakyan.
doon mo lang mapagtanto na mali ang iyong nasakyan. Kaya, paano ka maglalakbay ng ligtas? Narito ang ilang tips. Una, sumakay lamang sa mga taxi na nakapila sa opisyal na lugar ng paliparan, kung saan may staff na nag-aayos. Pangalawa, pagkasakay mo ng sasakyan, agad buksan ang mapa app sa iyong telepono at i-on ang volume ng malakas. Ito ay upang ipaalam sa driver na alam mo ang daan, upang hindi ka nila maloko. Pangatlo, maghanda ng kaunting barya at subukang huwag gumamit ng malalaking denominasyon para sa pagbabayad. Kapag gumagamit ng ride-hailing app bago ka sumakay, dapat mong i-double check ang tatlong bagay: ang plate number, ang larawan ng driver, at ang modelo ng sasakyan. Hindi dapat may kulang kahit isa. Susunod, ang ikaapat na uri ng panloloko na sa tingin ko ay ang pinakamasalimuot. Sinasamantala nito ang likas na reaksyon ng tao. Tinatawag ko itong coordinated chaos drama. Ang modus operandi na ito ay nangyayari ng napakabilis na hindi ka makapag-react, at kadalasang 2 o 3 tao ang nagsasama-sama. Magbibigay ako ng pinakakaraniwang halimbawa upang mas maintindihan mo. Nagtutulak ka ng kariton ng bagahe, nakayuko at nakatingin sa iyong telepono, nagre-reply sa mensahe. Bigla na lang, isang tao ang nagpapanggap na nawalan ng balanse at bumangga sa iyo. Ang kape o soft drinks sa kanyang kamay ay natapon sa iyong damit. Agad siyang magpapanggap na humihingi ng tawad. Sorry. At mabilis na kukunin ang tissue mula sa kanyang bulsa upang tulungan kang linisin ito. Ano ang iyong normal na reaksyon sa oras na ito? Tiyak na yayuko ka upang tingnan ang maruming damit o mabilis na kukuha ng tissue upang linisin ang iyong sarili. Hindi ba't 100% ang iyong atensyon ay nakatuon sa aksidenteng ito? Sa loob lamang ng ilang sandali habang nakayuko ka, nakakuba, o nagmamadaling naglilinis ng iyong damit, ang kanyang kasabwat, tulad ng isang multo, ay kinuha na ang iyong laptop bag sa kariton ng bagahe o ang backpack na suot mo sa iyong likod. Pagkatapos mong linisin ang iyong damit, ang taong nagtapon ng kape ay nagmamadali pa ring humihingi ng tawad at mabilis na nawala sa gitna ng maraming tao. Maaaring ilang minuto pa bago mo matuklasan na nawawala ang iyong mga gamit. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay may maraming pagkakaiba-iba. Halimbawa, bigla na lang may isang babaeng nakaistilong bihis na matutumba sa iyong harapan. At ang mga gamit sa kanyang bag, lipstick, blush, barya, ay kumalat sa sahig. Dahil sa iyong kabaitan, tiyak na titigil ka upang tulungan siyang pulutin ang mga ito. Sa sandaling yumuko ka, ang kanyang mga kasabwat ay aaksyon mula sa likod mo. Mayroon pang isang uri na mas mahirap iwasan, na sinasamantala ang iyong pakikiramay. Isang bata na mukhang inosente at kaibig-ibig ang bigla na lang tatakbo at yayakap sa iyong binti habang bumubulong ng mga salita na hindi mo maintindihan. Tiyak na lalambot ang iyong puso. Titigil ka at yayuko upang tanungin kung ano ang nangyari. Sa oras na ito, ang kanyang mga magulang, na sa katunayan ay kanyang mga kasabwat, ay ninakaw na ang iyong bag sa kariton ng bagahe. Napakataas ng tagumpay ng ganitong uri ng panloloko dahil sinasamantala nito ang iyong kabaitan at pakikiramay. Paano ito maiiwasan? Ang susi ay ang distansya at konsentrasyon. Una, sa mga matataong lugar tulad ng paliparan, laging panatilihin ang ligtas na distansya sa mga estranghero. Kung talagang may nangyari na banggaan, halimbawa, may nagtapon ng gamit sa iyo, ang iyong unang reaksyon ay huwag na huwag tumingin sa iyong damit at huwag din humingi ng tawad, kundi agad na hawakan ng mahigpit ang iyong bag, yakapin ito sa iyong dibdib, pagkatapos ay mabilis na tingnan ang paligid, lalo na sa likuran. Kailangan mo lamang sabihin ng simple, "Okay lang," at agad na itulak ang iyong bagahe at umalis sa pinangyarihan. Huwag na huwag kang titigil. Huwag kang magpapatagal sa kanila. Pangalawa, panatilihin ang konsentrasyon. Sa paliparan, maraming bagay ang dapat asikasuhin. Madaling mawalan ng focus. Ngunit mas nawawalan ka ng focus, mas madaling maging target ng mga manloloko.
Iwasan ang paglalakad habang nagse-cellphone. Kung kailangan mong maghanap ng kung ano, humanap ng isang sulok at sumandal sa dingding. Ilagay ang kariton ng bagahe sa iyong harapan bilang isang harang. Hanggat nagpapakita ka ng pagiging alerto at kumpiyansa, sila mismo ang maghahanap ng mas madaling target. Sumunod. Napakagaling. Matapos mong mahirapan na malampasan ang 4 na malalaking bitag sa harap, sa wakas ay malapit ka ng sumakay ng eroplano. Maaari mong isipin na ligtas ka na sa loob ng paliparan, tama? Handa ka nang magpalit ng pera o bumili ng ilang souvenir. Nais kong ipaalala sa iyo na ang ika-5 bitag na ito ay nakatago sa mga serbisyo at tindahan na tila pinaka-opisyal. Tinatawag ko itong legal na nakabalot na bitag sa pera. Una ay ang money changer. Bawat internasyonal na paliparan ay may ilang money changer. Para sa mga pasahero na walang foreign currency, tila ito ang tanging pagpipilian. Ngunit nasuri mo na ba ng mabuti ang kanilang exchange rate? Ang exchange rate sa paliparan ay halos ang pinakamasama na makikita mo sa buong biyahe. Sinasamantala nila ang pagiging eksklusibo ng serbisyo, ang pagkakaiba ng buying at selling rates ay napakalaki. Bukod pa rito, isusulat nila sa pinakamaliit na letra sa isang liblib na sulok na mahirap makita na maniningil sila ng mataas na service fee. Minsan kung kinwenta, kung magpapalit ka ng 10,000 piso sa lokal na pera sa paliparan, maaaring makakuha ka ng halos 1,000 piso na mas mababa kaysa sa pagpapalit sa anumang bangko sa syudad. Ang perang iyon ay ibinigay mo lang sa kanila ng libre, at ito ay bitag lamang sa exchange rate. Sa ilang bansa na may maluwag na pamamahala o sa mga pribadong money changer, maaari pa silang maghalo ng ilang lumang pera na wala ng halaga o kahit peking pera sa halagang ipinapalit nila sa iyo. Bukod sa pagpapalit ng pera, ang pangalawang malaking bitag ay ang duty-free shop. Pagkarinig ng duty-free, hindi ba't agad naiisipin ng lahat na nakakuha sila ng malaking deal? Marami na akong naliparan na bansa. At responsibilidad kong sabihin na ang duty-free ay hindi nangangahulugang mura. Maraming produkto sa mga duty-free shop sa paliparan, lalo na ang mga kosmetiko, sigarilyo, at mga luxury item. Pagkatapos ibawas ang buwis, ang kanilang presyo ay maaaring mas mahal kaysa sa pagbili sa mga malalaking shopping mall sa syudad o mas mahal pa kaysa sa pagbili sa sariling bansa. Sinasamantala lang nila ang mentalidad ng mga tao na malapit na rin lang umalis, hindi na maubos ang pera o ang last-minute impulse buying mentality. Lalo na ang mga sobrang masigasig na sales staff na nagpapakilala ng mga brand na hindi mo pa narinig o mga lokal na specialty na nakabalot ng napakaganda, ang presyo ay maaaring 3 beses na mas mataas kaysa sa supermarket sa syudad. Kaya, tungkol sa pera at pamimili, ang payo ko ay: una, subukang magpalit ng karamihan sa foreign currency na kailangan mo para sa iyong biyahe sa mga bangko sa sariling bansa bago ka umalis. Pangalawa, kung kailangan mong magpalit sa paliparan, magpalit ka lang ng kaunti, sapat para makapunta sa hotel at makakain ng unang pagkain. Pagdating sa syudad, humanap ng bangko o money changer na may magandang exchange rate. Kapag nagpapalit ng pera, tandaan na suriin ng mabuti ang bawat piraso ng pera sa harap ng staff ng counter. Tungkol naman sa pamimili sa paliparan, lalo na ang pagbili ng mamahaling gamit sa duty-free shop, huwag kang magmadali. Buksan mo ang iyong telepono, tingnan ang presyo sa ating mga lokal na online shopping website. Ihambing ng kaunti, malalaman mo kung alin ang tunay na mura at alin ang peke na mura. Huwag na huwag kang palilin lang sa salitang duty-free. Sige, ngayon ay tinalakay ko na sa inyo ng paisa-isa ang 5 malalaking bitag sa paliparan. Hindi ko sinasabi ang mga ito para takutin kayo, upang hindi na kayo maglakas loob na maglakbay sa ibang bansa. Ang paglalakbay ay ang pinakamasaya at pinaka-relaxing na bagay sa mundo. Pinaghirapan natin ang pagtatrabaho, nag-ipon ng pera sa mahabang panahon, at nagplano ng mahabang biyahe. Hindi dapat hayaan ang masasamang tao na sirain ang ating bakasyon. Bilang isang flight attendant,
Nakita ko ang maraming pasahero na masaya na sumakay ng eroplano at hindi rin kaunti ang mga pasahero na nawalan ng gamit. Naloko ng pera sa ibang bansa at lumapit sa amin na umiiyak upang humingi ng tulong. Kailangan mo lamang tandaan ang ilang salita ko. Sa ibang bansa, hindi ka dapat magkaroon ng masamang balak sa iba, ngunit huwag kang mawalan ng pag-iingat sa iba. Manatiling mapagpakumbaba, alerto, at laging hawakan ng malapit ang iyong pera at pasaporte. Huwag maging sakim sa maliliit na pakinabang. At huwag pansinin ang sinumang estranghero na kusang lumalapit sa iyo. Magtiwala sa iyong intuisyon. Kung sa tingin mo ay hindi maganda ang sitwasyon o may taong nagpaparamdam sa iyo ng hindi komportable, agad na lumayo. Ang iyong kaligtasan ay laging ang pangunahing prioridad. Sana ang video na ito ay talagang makatulong sa lahat ng mahilig maglakbay. Kung sa tingin mo ay mahalaga ito, mangyaring i-like at mag-subscribe sa aking channel. Sa hinaharap, magbabahagi pa ako ng maraming content tungkol sa kaligtasan, sa paglalakbay, mga tips sa pagtitipid, at mga karanasan sa kultura sa iba't ibang bansa. Pinakamahalaga, ibahagi ang video na ito sa lahat ng iyong mga kaibigan, kamag-anak, pamilya, kasintahan, at katrabaho na nagpaplano ng paglalakbay sa ibang bansa. Isang simpleng pagbabahagi mo ay maaaring makatulong sa kanila na maiwasan ang isang sakuna. Salamat sa inyong lahat sa matiyagang pakikinig sa aking ibinahagi ngayon. Ako si Rina Santos at magkita-kita tayo sa susunod na video. Naway, ang bawat biyahe ninyo ay maging masaya at ligtas na makauwi